Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So balikan na natin itong bagyong Ramil na lumakas pa nga at isa na pong tropical storm. Ngayon, yan po ay nabigyan din ng international name na Fengshen, ang ibig sabihin ay God of Winds na nagmula sa China. Ito pong bagyong Ramil na may international name na Fengshen ay nasa tropical storm category nga na may taglay na lakas na hangin, umabot sa 65 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 80 kilometers per hour. Ito pong bagyong si Ramil ay bumagal din po dahil nagpalit na po yan ng direksyon or nag-change na nga yan ng direksyon. From pasubsob o south-southwest, ngayon po ay kumikilos na po yan ng north-northwestward o kumabig na po yan, paitaas. Yan po ay pumupunta or patungo dito sa area ng Bicol region. Ang bagyong si Ramil ay huling namataan ng Pag-asa sa layong around 250 kilometers east ng Huban, Sorsogon. So napakalapit na po niyan sa ating landmass. At kung mapapansin nyo, itong ating satellite image, yung kanyang bulto ng kaulapan ay umaabot na sa malaking bahagi ng Visayas, particularly itong eastern section nito. Ngayon, silipin natin itong official forecast track ng Pag-asa. Kasalukuyan niyang nandito na sa itaas na bahagi ng eastern Visayas, itong bagyong si Ramil, at ramdam na po natin ang mga pag-ulan nito at ang mga pabugso-bugsong hangin, particularly dito sa eastern section ng Visayas. Ito pong bagyong Ramil ay patuloy nakikilos pa west-northwest at patungo nga dito sa areas ng Bicol region. Maaari po yung sumabit dito sa areas ng Bira, Catanduanes mamayang hapon hanggang tanghali. At possible po yung mas mababa or mas mataas. If ever mas mataas po, hindi na po yan tatama dyan. Pero ngayon, yan po ay babaybay or inaasahan natin yan na tatawid dito sa itaas na bahagi ng Bicol region patungo dito sa areas ng Quezon at Aurora, maging dito sa area ng Isabela. So ito po yung ating area of uncertainty ngayon. Inaasahan natin na posibleng tumama muli or maglandfall muli itong bagyong Ramil bukas ng umaga hanggang madaling araw dito po sa areas ng Aurora or Isabela area. Tatawid po yan ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya patungo dito sa area ng Benguet at lalabas ng West Philippine Sea by Ilocos region, maaaring bukas po ng hapon. At maaaring sa Lunes, yan po ay makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, mararamdaman na po natin ang epekto ng bagyong Ramil hanggang bukas, hanggang makatawid po yan sa ating bansa. So gradual po natin mararamdaman, unti-unti po yan at kumikilos naman yung kanyang mga kaulapan at malalakas na bugso ng hangin. Again, yung ating mga pinakamalalakas na bugso ng hangin yan ay nandun po sa mga areas na malapit sa gitna nito. Pero kapag meron tayong thunderstorms, may kaakibat din po yan na malakas na hangin. Kaya mag-ingat din po tayo dyan. So nakataas nga po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ng Pag-asa sa malaking bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon. Kasama na po dyan ang Bicol region. At ito pong itaas na bahagi ng Eastern Visayas. Yung ating signal number 2 ay nandito sa mga areas na lalapitan ng kanyang center or gitna. Dito po sa isla ng Pulillo, kasama po dyan ang Camarines Norte at ang area ng Catanduanes, maging dito sa itaas na bahagi ng Camarines Sur. Again, yung ating pinaka mas delikadong hangin po ay nagmumula or nagsisimula po yan sa signal number 2. Pag signal number 2, meron na po yung mga damages sa mga light materials at maliliit na mga puno at mga sanga at nakakabuwal na rin po yan ng mga lumang poste. Pero yung ating mas mapanganib na lakas ng hangin is pag umabot na po tayo ng signal number 3 pataas. Sa ngayon, yung ating pinaka malalakas na bugso ng hangin o yung ating mapanganib na hangin ay nandun lamang po sa areas na nasa gitna or center ng bagyo o yung dadaanan po nito. Sa ngayon, mas magiging issue natin is yung malalakas na pag-ulan maaaring idulot nito pong bagyong Ramil. Silipin naman natin yan. So sa ngayon nga, ang bagyong Ramil ay umaabot na or nakaka-apekto na sa malaking bahagi ng Visayas, particularly ang eastern section nito at papatuloy pong mas maramdaman ang epekto nito dito sa Bicol region habang lumalapit po ito pong bagyong Ramil. Sa ngayon, yung ating concentration ng mga pag-ulan at mga kaulapan ng bagyong Ramil ay nandito sa ibabang bahagi nito. Kasama po dyan ang malaking bahagi ng Visayas, Bicol region, Mimaropa. Kasama na rin po dyan ang Western Visayas, although malayo tayo doon sa center o gitna ng bagyong Ramil. Pero yung ating mga pinakamalalakas na pag-ulan ay nandito sa area na medyo malapit sa gitna ng bagyong Ramil. At kung mapapansin nyo, habang kumikilos po ang bagyong Ramil, nagsishift din po o lumilipat yung ating mga pag-ulan. So sa ngayon, meron tayong mga pag-ulan pa dito sa Calabarzon area, pero bukas, kung mapapansin nyo, nandito na sa itaas na bahagi ng ating bansa ang pinakamalalakas na pag-ulan na associated sa bagyong Ramil. Yan po ay given na magla-landfall dito sa may area ng Central Luzon. Ito pong bagyong Ramil. Dahil po yan doon sa ating pinatawag na northeasterly wind flow at doon sa ating wind convergence at nakadagdag na rin po dyan ang epekto ng mga kabundukan o yung tinatawag nating orographic lift. So meron tayong mga malalakas na pag-ulang posibleng maranasan dito nga po sa hilagang bahagi ng Luzon at Central Luzon. Kasama po dyan ang mga areas ng Cagayan, Aurora, Isabela, mga kabundukan sa Ifugao,
Benguet, Mountain Province, Abra, Apayao, maging dito sa mga areas ng Quirino, kasama na nga po dyan ng Nueva Vizcaya at Nueva Ecija, kasama na rin po dyan ang area ng Bulacan, maging dito po sa area ng Aurora, particularly yung mga nandito sa eastern section nito. At tatawid po yung ating bagyo, mas madadagdagan din po yung ating mga pagulan dyan sa Ilocos Region, kasama na po dyan ang Zambales at Bataan. Samantalang, ito po mga areas ng Bicol Region at Calabarzon area, kasama po dyan ng Metro Manila, meron din po tayong mararanasan mga pagulan dulot ng bagyong Ramil, lalo na po bukas, at meron din po yung mga kasamang pabugso-bugsong hangin. Sa darating na Lunes, nakalabas na po ang ating Philippine Area of Responsibility significantly. Mababawasan na po yung ating mga pagulan. Maaring idulot nito pong bagyong Ramil. Ngayon, silipin naman natin ang pagtaya ng pag-asa para sa mga pagulang idudulot nito pong bagyong Ramil. So narito po ang pagtaya ng pag-asa para sa mga posibleng malalakas na pagulang idulot ng bagyong Ramil. Ito po ay para bukas. So meron pa rin tayong mga katamtaman at kung minsan malalakas na pagulan dito po sa mga areas ng Albay, Sorsogon, Catanduanes, kasama po dyan ng Romblon at Marinduque, maging dito sa areas ng Metro Manila. Kasama po yan sa pagtaya ng pag-asa. Laguna, Bulacan, Nueva Ecija, kasama po dyan ng Nueva Vizcaya, Benguet at La Union. Meron pa po itong continuation pero silipin muna natin itong kulay orange. Yan po yung ating mga heavy at kung minsan intense rains. Yan po ay posibleng maranasan sa mga areas dito sa Camarines Norte, Camarines Sur. Kasama na po dyan ang malaking bahagi ng Quezon at Aurora, maging dito sa isla ng Pulillo. Again, ito pong mga ganitong klaseng pagulan ay possible na po magdulot ng mga lawakang pagba at mataas na tsansa ng flash floods at landslides. Kaya doble ingat po tayo dyan. Again, yung mga areas na walang kulay, possible din po yung mga kalat-kalat nating pagulan dyan at mga posibleng thunderstorms. Ito po ang mga rehiyon ng Mimaropa, kasama na po dyan ang Western Visayas at ito pong ilang bahagi ng Central Visayas, yung itaas na bahagi po nito. Given na po yan na nandito na sa malapit sa area ng Central Luzon, ang bagyong Ramil. Ito po ay para bukas. So ito po yung continuation natin nung kanina. So possible po yung ating mga moderate at kung minsan heavy rain sa mga areas na Ifugao, Mountain Province, Ilocos Sur, Abra, Kalinga, Apayao, Ilocos Norte, kasama po dyan ang Cagayan. Maging dito sa itaas na bahagi nito ang Calayan at Pabuyan, Rupa Island. Samantalang nag-extend din yung ating heavy hanggang intense rains dito po sa areas ng Isabela. Again, ito pong mga areas na to ay mga kabundukan na kaya mag-ingat po tayo sa mga possible effects or mga possible flash floods at landslides. At posible pa pong madagdagan ito dahil sa pagbabago at paglapit nitong bagyong Ramil. So yan muna pagtalakay natin dito sa bagyong Ramil na unti-unti na pong lumalapit sa ating landmass or kalupaan. Balikan natin yan mamaya. Again, mag-ingat po tayo sa mga magiging posibleng epekto nito, particularly sa mga malalakas na pagulan sa dadaanan ng bagyong Ramil. Muli, ito po ang inyong weather dito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang umaga po.